Good news at bad news. Bad news. Lilinawin, sisimplihan, pagagaanin, pasasayahin natin. ATM. Anong take mo tuwing hapon? Kasama sina Maan Macapagal at Sandro Ochoa. ATM. Anong take mo? Dito lamang sa solid na DZMM Radyo Patrol sa 630 at DZMM Teleradyo. ATM. Anong take mo sa DZMM? ATM. Anong take mo sa DZMM? Anong take mo? Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Ay, magandang hapon po. Ako po si Sandro Ochoa. At ako naman si Maan Macapagal. Good afternoon. Good afternoon. O, kamusta naman ang mga hapon ninyo? Ay, anong araw ngayon? Miyerkules Friday. Hindi ba Friday? Parang Lunes pa lang, kota na tayo. 'Di ba? Parang Pagod. 3 linggo na tayong... Kota. Oo. Ayaw magpahinga ng mga balita, no? At ito pa, bantayan natin dahil nga maski si Senate President Win Gatchalian ay kinumpirma na rin na posibleng may kinalaman nga doon sa binubuo, niluluto o pinaghahandaang may kilos protesta daw kasi may intel reports Sa June 12. Sa June 12 at posibleng may kinalaman nga yung 18 bagmen doon sa gagawing pagtitipon. Oo, so yung banta sa Senado na sinasabi na information na nakuha ng NBI ay konektado daw sa destabilization plot sa June 12. Pero sa paanong paraan kaya iyan? Kaya naman work from home ang alin? ang Senado ngayon. Yung mga empleyado mga ng secretariat, Senado. oo, dahil nga nagkakaroon siguro ng security assessment, no? Siguro iaano mo rin 'yan eh. Ang tawag doon, sinusuyod mo din, no? Yung premises, yung buong gusali ng Senado. Hindi naman sa, 'di ba? Hindi man tayo nananakot. Ano yung mga sa pelikula, 'di ba? May mga kung anik-anik dyan. So, akala ko may taong ahas doon sa... Hindi, bigla na lang. Or merong, anong tawag doon? Yung nire-record, ang mga usapan, pwede rin. Okay, yung mga lumalabas sa salamin. Akala ko ganun yung meron sa Senado na parang sa pelikula. Hindi naman. Hindi naman yung alam natin yan, mga conspiracy theory sa mga pelikula. Pero
Malay mo, May malapit diba? pa naman Malapit. na- Alam mo naman ang Senado ngayon, malapelikula, action, tumatakbo-takbo, may drama, umiiyak-iyak, komedya, marami yan. O horror na lang nga yung kulang. Horror. Asan yung horror doon? Yun na lang. Hindi, horror ngayon. Etong sinasabing bantaraw ngayon sa Senado. Di ba? At nakahanda nga daw. Di ba? Oh, exciting yung guest natin ngayon. Pero bago yan, kumuha muna tayo ng report. Sino ba yan, Maan? Nananatiling isolated ang Glan Sarangani dahil hindi madaanan ang kalsada. Para maabot ang mga naapektuhan, isasakay sa barko ng Coast Guard ang libu-libong tulong mula sa DSWD. Alamin natin ang detalye mula kay Christian Bascones. Christian. Yes, Paan at saka Sandro. Yes. Go ahead. Kamusta yung audio ko? Oh, okay Yes. lang. Loud and clear. Okay, Maan at Sandro, puspusan ang ginagawang pamamahagi ng tulong ng Department of Social Welfare and Development. Kanina sinundan natin yan hanggang sa Pantalan dahil nanatiling isolated ang bayan ng Glan Sarangani. No? Matapos magtamo ng matinding pinsala ang mga pangunahing kalsada dahil sa malakas na magnitude 7.8 na lindol noong Lunes at sunod-sunod na aftershocks. At kanina nga lang, dahil hindi madaanan ng ilang bahagi ng kalsada, winasak kasi ng lindol itong mga kalsada na papuntang Glan Sarangani at iba pang karatig bayan doon. So ang ginawa ng Philippine Coast Guard, ikinarga na lamang ang mga tulong ng DSWD sa barko. No? Kumuha sila ng mga trucks at galing sa trucks, patungo doon sa isang ship ward kung saan kinarga doon sa barko patungong Glan Sarangani itong mga tulong. No? Kabilang dyan ang family food packs, bigas at tubig. Kasi ngayon, walang kuryente, supply ng kuryente, supply ng tubig. At syempre, dahil hindi madaanan yung mga kalsada, hindi makapunta sa trabaho, lalo-lalo na yung mga nagtatrabaho, dito sa General Santos City pa, ang mga manggagawa mula sa Glan. No? Kaya wala silang pinagkukuhanan ng hanap buhay. No? Walang source of income. Maraming nagsitigil sa kanilang hanap buhay. Kaya ang ginawa kanina, no, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang inspeksyon sa mga gusali at kasunod nito ay ang pamamahagi na ng ayuda. Kinausap niya yung ilang mga residenteng nandito kanina pumipila sa DSWD, no, para matiyak na lahat ng kinakailangan ng mga residente na tulong ay maibibigay. No? Kasi marami pang mga residente ang nakikita natin sa kalsada, may daladalang placard na humihingi ng tulong. No? Kasi hindi naman natin alam. No? Kasi kagabi lamang at kaninang umaga, marami tayong mga aftershocks na naramdaman tayo mismo ng mga miyembro ng media nandito ngayon sa General Santos City na nagko-cover nitong mga kaganapan dito. Kung makikita ninyo, itong nasa likod ko, ito sa mga gusaling nawasak at pinadapa ng magnitude 7.8 na lindol. No? Noon, sabi pa ng mga residente na nakatira malapit dito, noon dahil masayang kainan ito. Pero ngayon, tignan nyo naman, walang kuryente at wasak na wasak dahil sa malakas na lindol. Oo, Christian, yung mga kababayan natin dyan, nakabalik na ba sa mga bahay nila, yung mga nakikitaan nilang may bitak, o takot pa rin na matulog doon at sa labas nagka-camp out? Wala pa tayong nakausap na may lakas na loob na mamalagi sa loob ng bahay. Yung ibang diskarte nila Maan ay natutulog sila pag sa gabi, no? Natutulog sila malapit sa may pintuan para nang sa gayon kung magkaroon man ng aftershocks agad silang makalabas. No? Pero yung sa tingin natin na may lakas na loob lang ay yung mga nagtitinda sa loob ng palengke. Kasi kanina nga ay sinabi ng LGU na pinapalabas na sila, pinapaalis kasi hindi ligtas yung mismong gusali kung saan nandun yung mga stalls ng mga vendors. Pero sabi pa nila wala silang ibang hanap buhay. Kaya pinagpatuloy nila, nilalakasan nila yung loob nila na magbenta pa rin, no? Kahit ganito man yung sitwasyon dito Maan. Oo, dahil dyan kayo namamalagi ngayon sa hotel, kinukwento mo sa amin na sa news desk gabi, hindi kayo nakatulog ng ayos dahil nga mayat maya yung aftershocks at
kumbaga, yumayanig yung hotel, ganun ba? Tama, alam mo, ayaw naman nating ipahayag pa ito or sabihin pa ito sa publiko. Pero ganun talaga yung sitwasyon dito eh. Kailangan, ito yung sinasabi nating tawag ng ating responsibilidad bilang isang media. Nasa third floor kami ng hotel kasi wala nang bakanteng hotel dito. Halos lahat ng mga hotel ay nag-shutdown kasi wala nang kuryente. And at the same time, mahal pa yung krudo kaya hindi sila makapag-operate ng kanilang generator set. Napilitan kami, kukunin na lang yung natitirang kwarto doon sa isang hotel na nasa third floor. Tinignan na namin kung saan yung fire exit o kung saan man pwedeng agad na lumabas ng hotel kapag may mga aftershocks. Kagabi, siguro mga 3 aftershocks, midnight, alas 2, I think, o umaga, no, madaling araw, naramdaman namin yung malalakas na pagyanikmaan. Alright. Sige. Yan, Basta ako, mag-ingat ingat kayo dyan, ha? Oo. Thank you so much. Alright. Maraming salamat, Christian Bascones ng PRTV News. Anong oras naman? Ang oras, 42 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Ito na. Tanungin na natin yung Tweety Bird niya kung ano nga ba mangyayari dito sa Senate Flix dahil talagang lahat naka-hook up, lahat nakabantay diyan. Yung mismong medyo na may kumonti lang yung nanonood dahil nga nakabantay dito sa nangyayari sa Mindanao, yung lindol sa Mindanao. Pero tuloy-tuloy tong Senate Flix parang talagang di rin papaawat yung magkabilang panig. Kausapin natin si Attorney Jess Falsis, isa pong political scientist at public interest lawyer. Magandang hapon po, Attorney Jess. Good afternoon, Sir Zandro and Mamaan. Good afternoon. Kamusta? Anong latest? Anong latest? Saan ba papunta to? Kanina, di ba, a few hours ago, Senator Win Gatchalian said that he has a full operational control of the Senate. What does that mean? Kasi bago ko pumunta dito, nagsabi ng isang Tweety Bird na lumilipad sa Senado na si Senator Win Gatchalian na talaga ang winirecognize ng Land Bank. Okay, bakit importante yun? Kasi yung bank account ng Sweldo. Senado, Sweldo. in terms of sweldo, hindi lang sweldo. Budget. Importante din yung MOOE ng mga senador. Hindi na yan dadaan kay Senator Alan Peter Cayetano. Hindi na natin siya matawag na Senate President. We have to call him na. I have to call him na Senator Alan Peter Cayetano. Hindi na siya yung pumipirma niyan at hindi siya yung kinilala ng Land Bank. Apparently. Kasi kakapirma lang kanina, just a few hours ago, ni Senator Win Gatchalian, acting Senate President, ng lahat ng mga documents relating to financial aspects of the Senate. What does that mean? That means talagang de facto and de jure, in fact and in theory, it is Win Gatchalian who was in control of the Senate. Pero ngayong hapon lang, binasura ng Korte Suprema yung petisyon ng guro na si John Barry Tayam na kumikilala na may quorum yung 12 senador. Ano pong epekto nito ngayon dyan sa Senado? Yun? Actually, that reinforces the block of Senator Win Gatchalian. Baka madaming misunderstand nung dismissal ng Supreme Court. Hindi sinasabi ng Supreme Court na mali yung quorum na 12. Hindi nila sinasabi na invalid ang election ni Senator Win as pro tempore and yung kanyang pag-act as acting Senate President. Walang ganun sinabi ang Supreme Court. Ang petition kasi ni Barry Tayam, while it is quote-unquote favorable to the block of Senator Win Gatchalian, ang kanyang prayer or yung kanyang goal ay for the Supreme Court to declare the quorum of 12 as valid and the election of Win Gatchalian as pro tempore valid. Yun yung kanyang prayer. So, does it mean nung dinismiss ba ng Supreme Court, mali na yon? The opposite is true? No. Ang ginawa lang ng Supreme Court, dinismiss yung petition ni Barry Tayam because ang sabi ng Supreme Court, hindi ikaw, Mr. Barry Tayam, ang tamang tao para mag-file ng petition. Wala kaming sinasabi sa merits, wala kaming sinasabi sa quorum, 12 or 13, Avellino versus Cuenco, wala. Walang sinabi ang Supreme Court. Ang sabi lang, wala kang standing or legal injury, wala kang sarili mong stake or interest doon sa kinakaso mo, kaya hindi namin yan pwedeng So sino desisyonan. dapat? Isa sa mga
senador, ganon. Well, if we follow Avellino versus Cuenco, it has to be Senator Alan Peter Cayetano because he's the one claiming to still be the Senate President. But as I mentioned kanina, no, sabi nyo nga, mukha nung una, paprobable kay Alan Peter tong pag-dismiss ng petition kay Bobby Tayam. In my opinion, actually, it favors the block of Senator Win Gatchalian. Why? Because it seems like that the Supreme Court is not interested na makimedel sa issue ng Senado because kahit naman walang standing si Bobby Tayam, ang Supreme Court kasi, kapag may nakita siyang transcendental importance or ibang exception, it can intervene. Hindi siya nag-intervene. It means the Supreme Court does not think that the issue is something that it should intervene in urgently. Walang urgency. Kasi nga, why? De facto, nakikinig ang Senado kay Senator Win Gatchalian. Sabi niya, work from home. Nag-work from home ang mga tao. Nag-issue din ng memo si Alan Peter Cayetano. Sabi niya, hindi work from home. 8 to 5 p.m. ang working hours. May inisyo ng ganong notice Walang nakinig. si Senator Alan Peter Cayetano. But, hindi pumasok ang mga employees work from home. Sila, that's one. Second, maliban doon sa sinasabi kong land bank kanina, di ba? We have to notice, nag-issue ng notice si Senator Win Gatchalian ng notice of pre-trial order. I don't know kung na-spot niyo yun. So sabi niya sa impeachment prosecutors, sabi niya sa House, sabi niya kay VP Sara, nag-issue siya ng notice, let's meet on June 18 para magkaroon ng pre-trial sa impeachment. Walang in-issue si Senator Alan Peter Cayetano na similar order. Only Win Gatchalian issued a notice of pre-trial. So what does that mean? Siya talaga yung acting Senate President. Kasi siya nag-issue nun as a presiding officer of the impeachment trial. So, overall, itong dismissal ng petition ni Bobby Tayam actually reinforces the fact na internal political issue, yung election ng Senate President, Senate pro tempore, ng leadership ng Senate, and the Supreme Court is more or less saying, hands off kami dito. For now. Sa Avellino versus Cuenco noong 1949, ganun din naman yung unang ng Supreme Court, di ba? Hindi rin muna sila nakialam. Ang unang desisyon nila, wala silang jurisdiction. Yes. Hindi kami pwede makialam kasi may tinatawag pang political question. Yes. Hindi nakikialam ang Supreme Court kasi legal question lang ang pinapakialaman niya. Kung pampolitika yan, hey, hep. Hindi kami makikialam. Paano naging politika? Kasi numbers game Correct. Election ng mga senador. So sabi ng Supreme Court, ba't kami makikialam dyan? Kayo lang naman ang pwede bumoto sa isa't isa. Kami Supreme Court, hindi naman namin pwede iboto ang Senate President So kayo mag-ayos niyan. Yun yung first decision. So kailan pumasok yung SC doon? But, yun nga, ang kamalian ng ibang lawyers, hindi nila nabasa yung second decision. May second decision kasi nag-MR, nag-motion for reconsideration si Avellino. Natalo si Avellino sa first round, hindi siya pinanigan ng Supreme Court kasi nga wala daw jurisdiction. So sa second round, sabi ng Supreme Court, yes, we have jurisdiction and the quorum of 12 is valid out of 23 based on the reason na pag may nasa abroad or pag may nasa wala sa coercive jurisdiction ng Senate, hindi siya pwede sa counting of the quorum. So panalo doon si Senator, acting Senate President Win Gatchalian, legally from the Supreme Court, from the recognition by the House, from the recognition by Malacanang. I have to mention nung Avellino din, hindi kasi natatandaan din ng iba nating mga abogado kasi hindi nila tinitingnan yung history. President Quirino, back then, also recognized the election of Cuenco. And that was noted by the Supreme Court na ang recognize ng presidente ay yung paksyon ni Cuenco na valid. Why is that important? Because the Supreme Court will see, the political branches recognize each other, there's nothing to resolve. Bakit kami makikisali? Maayos naman yung galaw ng political branches. Pag nagsona ba si PBBM sa July 27, sino masusunod? Ang masusunod si Senator Win Gatchalian. Why? Because the House recognizes him, the President recognizes him. Papaupuin ba sa likod ni PBBM si Senator Alan Peter Cayetano habang nagsosona siya? Of course not. Why? Sa batasan nangyayari yun And then ano pang proof natin? Sinong na-invite sa coordination meeting for the SONA? Not the Secretary General of Alan Peter Cayetano, but the Secretary General of the Gatchalian block. If I'm correct, si Bantog yata. Si Bantog. Yung isa kasi si Montales. Attorney Jose Montales. Ito si Bantog is the
Secretary General of the Gatchalian Bloc. Assuming may dalawang block ha. But so far, based on the recognition by the political branches who are co-equal co-equal to. So, sino masusunod? Senator Alan Peter Cayetano who insists he's still the Senate President, or all the rest of the government from the CSC to the Office of the President to Malacanang to the House of Representatives and the Land Bank in terms of the most important aspect. Kasi Senate President ka nga, wala ka namang pinipirmahan. So, ka pa naging Senate President? So, attorney, kung wala nang kapangyarihan pa si Senator Cayetano, hanggang saan aabot yung kanyang pangungunyapit sa power? Well, we all know, kapit-tuko talaga siya and hindi siya nagle-let go ng power basta-basta until talagang it's crystal clear, 200% clear, hindi lang pwedeng 100%. Ba't natin nasasabi to? Nung House Speaker siya, hindi siya nagle-let go. Kahit naklaro na may numbers na si Lord Alan Velasco, sinasabi niya, I'm still the House Speaker, illegal yung session ni Lord Alan Velasco. Until last minute, saka na lang siya nagsabi, okay, I resign or wala na akong paki dyan. I leave it up to the Lord. So makakagulo kaya ito sa impeachment trial, sa darating na Yung dulo-dulo nito, baka mamaya madiskaril yung impeachment at baka magkagulo rin dun sa impeachment, ay sa State of the Nation Address, lalo na't yung July 27, yun din yung araw ng unang resumption ng session. Sigurado ko walang gulo sa SONA Kasi as I've told you, the House recognizes Senator Win Gatchalian. So hindi makakaupo talaga si Senator Alan Peter Cayetano sa likod ni PBBM. They will be the ones in control, not the Senate, because it's in the premises of batasan of the House. Possible i-ban sa batasan ng ang minority na ngayon. Block. Hindi. They will only be allowed doon sa upuan nila. They will not be allowed, like si Senator Alan Peter Cayetano, to sit beside or behind the President. So hindi ako nag-aalala July 27. Before July 27, July 6, first date of the impeachment trial. Yun ang tinitingnan ng mga tao. Pero ako, ibang tinitingnan ko Ang tinitingnan ko, June 18. June 18 kasi nga, sa pre-trial. ang unang araw ng pre-trial, sino mag-a-attend. Of course, I expect acting SP Win Gatchalian kasi nga nag-issue siya ng notice of pre-trial. A-attend ang House prosecutors dyan. I assume a-attend ang mga lawyers ni VP Sara. VP Sara doesn't have to attend it yet. If Senator Cayetano attends on June 18, yun yung unang pwedeng magkaroon ng gulo, kung guguluhin niya talaga. But again, as I've said, he has not, correct me if I'm wrong, wala pa akong nabalitaan na nag-issue si Alan Peter Cayetano ng notice of pre-order. Unlike yung sa working hours. Di ba may dalawang memo, nagkakagulo yung mga Senate employees, sinong susundin. But so far, ang sinunod nila ay si Senator Win Gatchalian. Work from home sila. Pero dito sa notice of pre-trial, walang competing memos or notices. So isa lang ang dapat sundin. And that is Senator Win Gatchalian. So, ganun pala yun. Pero ang masakit niyan, attorney, hindi lang yan yung gulo Hindi lang yan yung gulo. Dahil parang itong 18 bagmen, parang may intel reports din na nakuha ang NBI at ipinaalam na rin sa liderato ni Senador Win Gatchalian na posibleng manggulo nga. Ano bang sinasabi at connected. Meron ding sa distab. Destabilization plot. Ano nga sabi ng Tweety Birds? Ano bang mangyayari daw sa June 18? Well, eto hindi naman to Tweety Bird kasi nakausap ko diretsahan tsaka public niya sa nasabi to. Si Colonel Kerubin, no? Na Ariel Kerubin. kausap ko siya sa isang panayam, one-on-one, or kasama ko sa panayam. Ang sabi niya, na may nakikita siyang pattern. Etong mga 18 Marines, quote-unquote, of course, ano na sila, 18 na, ano na bang tawag sa 18 na ito? Hindi na dapat Marines 18 Maleta Boys, 18 bodyguards ni Zaldico, or 18 ex-soldiers. Klaro, sinabi ng AFP yan. Ang sabi ni Colonel Kerubin, napapansin niya na parang nagpapagamit or nagagamit lang itong 18 bodyguards or ex-soldiers. Plus, may pattern daw yung paglabas nila. Yung paglabas nila, karaniwan, mula nung kay Orly Gutesa, before November 2025, na may malaki ang rally and intel reports din ng destabilization, to February, nung lumabas yung 18 Marines, at may reports din ulit ng destabilization. Ngayon ulit, nung kakalabas lang ng 18 Marines,
merong destabilization reports ulit. So sinasabi ni Colonel Quirubin, mukhang may pattern na pag lumabas sila, magkakaroon ng unrest or destabilization na inaasahan. Pero sinasabi ni Colonel Quirubin, the AFP is really more professionalized now. They are not as keen on intervening in political matters. And then you have civil society, wala yung church, wala yung academe, wala yung mga NGOs and militants. If you don't have that critical mass, kahit sa Senado mo pa yan gawin, there is no destabilization that can succeed. They can try to foment destabilization, but they cannot succeed. Especially since the government is taking it seriously. So, imbes na Malacanang ang titingnan natin, sa June 12, ang titingnan dyan Senado. Kasi mukhang Senate ang punterya because meron ng mga president nung panahon ni Senator Bato, nung nagpakita siya, tapos nagtatawag yung mga kampo niya na maglabas tayo, lumabas tayo. Let's help Senator Bato, let's protect Senator Bato. May lumabas ba? Hindi, kahit naman papano, 'di ba, may mga ilang libong Na pumunta sa Senado to rally for Senator Bato and the DDS camp. But it was not enough. But we should not take it lightly. Kasi nga, may iba doon, I don't know kung may nakita kayong videos doon, ako may nakita akong videos doon, may mga nag-uudyok, sugod, pasok sa Di Senado. ba yun Di ba yun pwedeng Inciting to sedition? sedition, oo. Tapos mayroon pang vlogger, kasi hindi na siya congressman, na nag-post noon. Sinasabi niya, madami nang namamatay sa Senado, kahit na totally fake news. Fake news. Kaya siya in-expel sa wakas ng House of Representatives. But anong point ko? Ang point ko, nung panahon na yun na nagkakagulo dahil sa paglabas si Senator Bato at ayaw niyang masumuko, tumatakas siya, nagpapaprotective custody, meron ng ganong destabilization. So, hindi malayo. Kumbaga, nag-umpisa na rin naman. Kung may plano talaga. Parang tutuloy-tuloy lang. Oo. Nag-hope lang Ginagapang-gapang. yung mga nagdi-destabilize na mag-succeed na sa wakas. Kaso hindi nagsasucceed talaga kasi mukhang Kumbaga, sinusundot-sundot. Ganon. parang niluluto-luto-luto. Inuurot. Or may lighter. Laging inoon yung lighter kaso na Hindi nagniningas. napupundi lagi yung yung apoy. Hindi, ano kasi nila yan eh. Yan ang last ditch. That's what I would call their last ditch effort to avoid or derail the impeachment of VP Sara because as I've said, ano mangyayari ng June 18? Bakit June 12 ang alleged destabilization plot? Because by June 18, pag nangyari na yung pre-trial, tuloy-tuloy na yan. And anong masama sa pre-trial for the camp of VP Sara? She will have to disclose all of her witnesses. Pati prosecution but the prosecution is ready. So bakit importante ang pre-trial? Because both sides will have to inform the Senate the exact name and list of their witnesses. Ay, teka lang, bibigyang daan lang muna natin to, attorney. Wait lang. Anong oras naman? Ang oras, 58 minuto makalipas ang 4:00 ng hapon. So, tuloy-tuloy pa rin talaga, Attorney Jess. So anong dapat pag-ingatan bilang panghuli na lang, Attorney Jess, ng ating publiko? Kasi kahit sa social media, online, gumagapang na rin yung mga ganyan, no, na paninira at disturb sa ating gobyerno. Lahat tayo galit sa flood control. Hindi porket galit tayo sa flood control, kailangan na tayong maniwala kagad dito sa 18 ex-soldiers, no? Meron siguro silang sinasabing katotohanan, 10 to 20%, pero madaming butas na nga na lumabas na parang hindi talaga sila kapani-paniwala. Ang punto ko dyan, umuusad na yung mga kaso sa flood control. Nakulong na noon si Senator Bong Revilla. People cannot say he's not a big fish. Nakulong na si Senator Jinggoy Estrada. Of course, pinupolitika lang dahil kaalyado nila ngayon. Pero noon, lahat ng tao united. Last year, September 2025, lahat ng tao galit kay Senator Jinggoy at gusto siyang panagutin. O ngayon pinapanagot na siya, he's also a big fish. Pangalawa na siyang big fish. Curly Discaya, Sara Discaya nakakulong. So lahat ng mga yan eventually mapapakulong or kinakasuhan na. So kailangan lang natin ng patience, hindi natin kailangang mag-alsa, hindi natin kailangang mag-destabilize para lang makuha yung accountability na gusto natin. Pwede nating panagutin ang administrasyon na to kung may pananagutan siya, sino man ang may pananagutan,
pwede ding panagutin at dapat panagutin si VP Sara. Kasi meron ng mga ebidensyang mabigat na lumabas na hindi na natin pwedeng ma-ignore. Oo, basta tuloy-tuloy lang tayo sa Senate Flix at abang-abang tayo kung ano ang susunod na kabanata. Magna-number 1. Anong season na ba? May top 10 yan eh. Wala nang nanonood ng Netflix ngayon no? Lahat nanonood ng Senado Real time. Maraming salamat, Attorney Jess. Maraming salamat, Sir Thank Zanran you. Maman. Yan po si Attorney Jess Falsis, isa pong political scientist at public interest lawyer. Paano po magbabalik po ang ATM? Anong take mo? Anong take mo? Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Nagbabalik pa rin po ang ATM. Anong take mo? Ito, padaanin muna natin to. Anong oras naman? Ang oras, 5 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Ito rin talaga yung interesado ang mga kababayan natin, lalo na dyan sa Mindanao, dahil nga matapos yung malakas na lindol, parang ngayon lang din natin nakikita yung kung gaano talaga kalala, katindi, kabigat, katindi yung lindol noong Lunes. Sino ba itong makakausap natin na Maan? Oo, ay isa siyang, I think, a grade 7 advisor. Siya po ay si Joanna May Cabasan, isang junior high school teacher ng Santa Ana National High School sa Davao City. Magandang hapon, Ma'am Joanna May. Magandang hapon po sa inyo. Oo, na-encounter ko lang to si Teacher Joanna May sa yung mga reels na lumalabas. Nakita ko, ipalabas nga natin, yung nasa classroom sila nasa kalagitnaan ng orientation ng mangyari. Oo. Tapos minessage ko si Teacher Joanna May, sabi ko pwedeng magamit yung video niya at ma-interview na rin siya at the same time. Ayan, Teacher Joanna May, yan yung video niyo, no? Ano bang nangyari nito bago lumindol? Yes po, Mamaan. So, yung nangyari po ang lindol last June 8 po ay kakatapos lang po ng aming flag ceremony. At nasa kalagitnaan po kami ng class orientation on. And I'm actually about to give instruction po sa students to take the recess when one of my students po shouted, "Ma'am, linog!" So, ang una ko pong ginawa ay sumigaw po ng duck cover and hold at kinuha po yung laptop ko. At pumesto po ako banda sa may door po to secure na hindi ma-close po yung door. And nalabas ko din po yung phone ko at the same time para ma-send ko yung video sa parents nila to avoid po sa mga parents. Ang lakas po ng paggalaw ng gusali that time kasi nasa second floor po kami. At nag-aalala po ako that time kasi baka anytime pwede po bumagsak yung pader or yung building namin. Kaya po panay sigaw ako ng duck cover and hold just to get also their attention. Baka po kasi may tumakbo na student. Kasi yung time na yon napakalakas ng paggalaw. So hindi po kami pwede agad lumabas. Baka kasi may possibility na mahulog po yung student kung lalakad kami kasi ang lakas po talaga ng paggalaw. Or magpanik. And also, yes po. And believe din po talaga ako sa students, Mamaan, kasi alam nila yung gagawin nila. Hindi sila agad nagpanik. Nakikinig lang talaga po sa mga instruction ko. And napakalaki po talaga ng tulong ng mga simulation drills like ng mga nationwide simulation earthquake drill. And also, thankful po kami sa aming DRRM coordinators ni Ma'am Sanjego kasi tinitake po talaga seriously yung mga ganitong drill. Ang pagiging handa po, napakalaking tulong. Pero and sa mga guro na meron po talagang presence of mind. Yun nga, Teacher Joanna May, kasi alam mo yung sa pagkakataong yan, ang hirap magdesisyon. Una, responsibilidad mo, yung lahat ng batang iyan na nasa loob ng classroom mo. Sa iba kasi nakikita mong video, nasa quadrangle na Nakalabas na sila. Oo.
buti, nagdesisyon ka kasi sabi mo mga freshman yan eh. Hindi pa nila alam, tama ba, kung saan yung evacuation area. Tama ba? Kaya yun nga, nanatili na lang kayo sa loob ng classroom for the meantime. Yes po. For the meantime po, nanatili kami kasi meron din po akong co-teacher na sa kabilang room po na si Ma'am Palarca. Halos po, nasa sahig na siya kasi ang lakas po talaga ng paggalaw. And during our simulation drills, talaga po hinighlight sa amin na pag malakas yung paggalaw, hindi muna lalabas para makaiwas din po kami sa stampede at posibleng mahulog sa gusali po during the lindol. Oo, Teacher Jonna May, nakikita mo rin naman yung mga video, no? Yung mga nasa online na viral ngayon. Bumagsak yung gusali ng isang eskwelahan, yung mga covered court, ganun din. Buti, nung papanood mo itong mga to, hindi ka ba natakot din na possible nangyari din sa inyo? Actually, sobrang pag-aalala po. Maraming what if po talaga that time. No? What if hulugan kami or yung bibigay yung building. Mabuti na lang po kasi alam namin prior to this incident po, meron na po nangyari last year, October 10. Malakas din po yung lindol. Hindi lang kasing lakas nito, but malakas din yung pagyanig. Sinek po na maigi ng aming city government. Inspect po talaga at maganda naman din yung foundation ng building namin. So alam namin na hindi agad-agad bibigay kasi yung building kung nasan kami ngayon ay bago pa po siya binild. So alam namin na hindi agad-agad po titibag yung building na yon. Ayan, isang yan, karanasang hindi malilimutan na ni teacher. At saka Ma'am Jonna May, nabanggit nyo kanina na nakatulong yung pagsasagawa ng mga earthquake drills. Sa tingin nyo, after nitong karanasan ninyo, dapat pa siyang mas dalasan pa? Baka kulang yung once or twice a year? Baka kailangan dagdagan pa? Actually, 4 times yan, di ba? Yes po, actually, more than 5 times kami nagsasagawa ng earthquake drills po sa aming paaralan. Kasi po meron kaming about roughly 6,000 students. Ang dami pala. Kailangan po talaga namin maging handa at also sa mga guro na magkaroon ng presence of mind if merong ganitong sakuna po. Oo. Iniisip ko lang, yung go bag, grab bag, na naglalaman ng mga emergency essentials, no? Iyan ba ipinapatupad nyo sa classroom? Kasi yung iba, pinapaiwan yan sa classroom. Siguro sa mga private schools ito, na kumbaga, kukunin mo na lang siya once na mangyari yung mga ganyan na sitwasyon. Meron ba tayo dyan? Halimbawa, sa eskwelahan nyo na lang. Opo, ma'am, dito po sa Santa Ana National High School, nagsisimula na po kaming mag-implementa po ng yung hard hat. Actually, meron na pong mga sections, mga rooms na kompleto na po yung hard hat. Yan po yung isa sa mga requirements namin sa aming advisory class to have their hard hat. And meron din po kaming mga emergency team, school DRRM team na mabilis rumisponde pag may ganito pong sakuna. Anong sabi sa inyo ngayon? Ano po yung pinakahuling abiso ng DepEd or particular dyan sa inyong eskwelahan? Wala pa bang resumption ng klase or indefinite pa yung suspension? Actually po, 2 araw na po suspended yung klase. But today po, meron na pong bumabalik ng face-to-face class. But exact na lang yung mga hindi nakasali sa listahan ng city na okay na po mag-face-to-face class. So for now, hindi po nakabilang yung eskwelahan namin sa list ng City Government of Davao. So for the meantime, nasa work from home basis po muna kami. Online blended learning po muna kami sa Santa Ana National High School. Oo, yan. Alright. So, basta ingat po kayo at maraming salamat din po kasi maganda kayong ehemplo sa lahat ng mga Pilipino. Tsaka diba? Kalmado. Kung ano mo dyan sinasabi niya, kung maririnig natin, ano yun? The cover and hold. Sinigaw niya yon. Sabi niya, pray. Ganon. Kumbaga, yung presence of mind ni Teacher Jonna May nando dun. Kasi kung ako yun, baka ewan ko, kung nauna ako, naunang tumakbo. Maraming salamat po, ma'am. Maraming salamat. Sige, Teacher Jonna May. Okay po, maraming salamat po. Okay, siya po si Teacher Jonna May Cabasan ng junior high school teacher ng Santa Ana National High School sa Davao City.
Anong oras naman? Ang oras, ayan, 14 na minuto makalipas ang 5:00 ng hapon. Kanina nabanggit na ni Attorney Jess Falsis na yun nga, posibleng magtuloy-tuloy yung kung ano man yung ipinaplano Hay! nitong 18 ano mga ba tawag sa kanila? Bodyguard. Na-offend yata ang tinawag na 18 kargadores. Oh. Naglabas ng picture si Attorney Baligod eh. Oo. Nagalit. Dahil dyan, yun naman, Anong amo. tawag? At ano ba? 18 o bagmen siguro kasi sabi nila nag-deliver sila eh. Di bagmen. Edi Maleta Boys. Kasi tapos hindi rin natin pwedeng tawagin ex-Marines kasi sabi rin hindi naman daw sila lahat Marines at yung 12 out of 18 ay dishonorably charged. Discharged. So, yun. Bahala na. Maski Pops. Oo. Wala kayo dyan. Dami kong ginagawa. Ito nga sabi natin si Attorney Sherwin, si Dr. Sherwin Ona, isa pong security analyst at associate professor po ng Political Science and Development Studies ng De La Salle University. Dahil nga tanungin natin, ito bang ganitong mga sitwasyon, pwede nga ba itong mauwi sa isang malawakang destabilization? At bilang security analyst, ay mas alam niya to. Oo, yung mga implikasyon nito. Ano nga ba yung ibig sabihin ng pag sinabing destabilization plot, ano ba yan? Kasi lagi natin naririnig yan. Tuwing bago ng administrasyon, lagi na lang gustong patalsikin. Ano ba yan? Ayan, makakasama natin via Zoom. Magandang hapon po, Doc Ona. Hey, magandang hapon, Sandro at Maan. Long time no talk and no see, Maan. So, I'm glad na magkasama tayo ngayon. Ayan. Thank you for your invitation. Thank you. Ayun. Doc, yun nga. Paano yun? Ito ba talaga pwedeng mauwi sa nationwide na destabilization plot lalo na't may mga intel reports na? Oo, at sa paanong paraan? At pag sinabing destabilization plot, para na lang sa kabatiran ng ating mga taga-ATM. Ano po ba, pag sinabing destabilization plot, ano po ito? Para doon sa unang sinabi mo, Sandro, ito talaga ay maaring mauwi sa isang destabilization plot dahil nga nakikita natin na ginagamit ng mga ibang mga politiko natin, yung ibang mga senador natin, yung ganitong mga revelations to agitate the public, no? Nakita naman natin yung paglalahad ng mga sinasabi nyo nga mga bagmen na wag na daw nating tawaging Marines, pero ipinipilit nila na ito yung mga Marines dahil nga para iugnay sa Armed Forces of the Philippines, Kaya nga itong ganitong mga events at kasama na diyan yung nabanggit mo na intelligence reports, kasama na rin diyan yung mga nangyayaring mga protesta na sinisigaw, na sunugin ng Malacanang, sunugin ng Senado, Ito ay kung iyong ipapag-connect, sabi nga nila, Ito'y maaring mauwi sa isang tinatawag na destabilization o pagkakalat ng kaguluhan, para patalsikin o pahinain ang ating gobyerno. Hindi ito bago sa administrasyon na ito. Nakita natin to last year. Mga retired military and police officers naman ang kanilang nire-recruit. Kasama na dyan yung ibang mga former politicians at mga informal settlers pa nga nakita natin, hindi ba? Para magkaroon ng kaguluhan, At ayon nga sa mga intelligence reports, baka dito nga umuwi ito, lalong-lalo na ngayon sa June 12. Oo. Pero, diba kinakailangan sa tuwina, Sir, kailangan ng suporta ng civil society groups, ng publiko, ng simbahan, ng lahat ng sektor ng ating lipunan para magtagumpay ang ganyan. Nakikita nyo ba sa ngayon ito ngayon?
Tama ka diyan kailangan talaga yung broad support ng iba't ibang mga stakeholders Pero hindi ko to nakikita ngayon and pati ang ating sandatahang lakas sa pamamagitan ng Chief of Staff ay nagsabi na magiging tapat sila sa konstitusyon at sa kanilang tungkulin Bagamat merong mga pronouncements na ganito at hindi natin nakikita tong mga paggalaw na ito, lubang nakakabahala pa rin ito dahil nga hindi naman kailangan pabaksakin yung gobyerno magdulot lang sila ng isang perception na widespread ang kaguluhan widespread ang instability. And that would definitely undermine yung credibility ng ating gobyerno. Inyong tandaan na hindi lang naman itong destabilization ang ating pinag-uusapan. Sunod-sunod na naging problema ng Pilipinas. Merong economic crisis, merong oil crisis. Ito pa, dumama pa yung lindol. At ito nga kaguluhan o political noise na nangyayari kaugnay ng impeachment ng Vice President. Itong lahat ng ito, yung pagka pinagsama-sama mo, it shows, kumbaga, instability sa ating gobyerno. Kaya ito ang tingin ko na gustong i-exploit ng mga puwersa na ito para ipakita nila na lubhang unstable ang ating pamahalaan at hindi nito kayang i-govern ang ating bansa. Oo. Dati kasi, di ba, wala pang social media noon. Yung texting na abutan ko, yung nagtawag dun sa EDSA 2. Yun diba? ang naabutan yung mga ko. text-text, Nahahalata yung mga sa Android panon. at taong ka na. Uy, ako, Ako hindi, social media na ako. Ano pa lang ako noon, Prof? Elementary. Wow. Kala ko sabihin mo, kapapanganak pa lang. Yun na nga, Prof. Dati walang ganyan. Pero ngayon pwedeng ginagapang na sa social media, Tama. yung mga fake news na pwedeng ito yung magpapalabnaw sa tiwala ng publiko sa ating pamahalaan. So tingin nyo, nag-start na rin ito ngayon. Gumagapang na rin ito ngayon. Yeah, definitely even the Chief of Staff himself admitted na may mga kumakalat na mga balita na ginagamit yung kanyang likeness sa pamamagitan ng mga fake news at saka videos na sinasabi na ang armed forces ay sumusuporta dito sa destabilization moves na ito na pinabulaanan din ng ating Chief of Staff Dito mo makikita na talagang well-planned, well-orchestrated itong ganitong mga paggalaw Kaya siguro ang ating pamahalaan dahil nga nag-release na sila ng ganitong mga intelligence reports pinapakita nila na they're on top of the situation, but anything goes yan, Maan and Sandro pagdating ng June 12 hindi mo masabi kasi mukhang desperado na ang mga puwersang ito ayaw nila matuloy yung impeachment at the same time mukhang kapit-tuko dyan sa Senado so gusto nila talaga na i-preserve yung kanilang mga poder Pero at Doc Ona, bukod dun sa gumamit ng ganitong pamamaraan. Pero Doc Ona, bukod dun sa mga nabanggit nyo, may connect din ba ito sa China? Kung akong tatanungin mo, although mahirap mag-establish ng evidence kasi lahat ito ay covert, Sandro Pero kung inyong titingnan yung pagko-connect ng dots, sino ba tong mga senador na to na sumusuporta dito? 'Di ba? Sila yung mga tinaguri ang mga chinador At itong mga disinformation activities na to na-link na ang China rito Nakita niyo naman the past few months Even yung kanilang embahada ay na-link na rito. So hindi na katakataka o kagulat-gulat kung may kinalaman sila rito. Although sabi ko nga allegedly ito mahirap i-prove ito dahil nga ito ay tinatawag ng mga covert operations or espionage operations. Tsaka yung may nakita pang structure diyan sa West Philippine Sea, Dr. Ona, di ba? Sabay-sabay, May Sabay-sabay connect siya. kaya nga, parang nakakapagduda, may connect kaya itong mga pangyayaring ito? Alam mo, yan yung tinatawag nilang ruse, yung dinadivert yung ating attention, dahil nga merong napipintong kaguluhan dito sa ating larangang pampulitika, ginagamit ito para ma-divert yung ating attention. Hindi ito first time na ginagawa sa atin ng China, Inuunti-unti tayo niyan habang nakalinga tayo, lalo na ngayon na tumama yung lindol dyan sa Mindanao, Ang mga puwersa ng armed forces ay karamihan nandyan ngayon, Gagamitin nila yan, para makaisa sa atin.
Kasi baho di Masinloc, medyo kinabahan ako nung nakita ko yung mga news items, Dr. Onat Maan. Kasi nga, baho di Masinloc nakita yung mysterious floating platform dyan sa Baho di Masinloc. Matagal na nilang tinatarget yan, Sandro and Maan. Ano? Gustong-gusto nilang makuha talaga yan dahil nga ang balak nila dyan, tatayuan nila ng structure. Kung inyong matatandaan, dineclare na nila yan na natural marine reserve nila eh. So legally speaking, kanila yan sa kanilang pananaw. Ano? Kaya binabantayan ng maigting ng armed forces yan at iba pa nating mga kaalyado. Pero gagamitin yan, paunti-unting gagapangin yan at i-take advantage nila itong kaguluhan pampolitika at dito na rin sa natural disaster na tumama sa atin para makaisa dyan. Tingnan nyo. Kailangan lang bantayan. Okay, Prof. Ito, come June 12, dahil sinabi, ito yung mangyayari. Ano yung mga posibleng senaryo na dapat paghandaan o pag nakita na ito ng ating publiko, ito na to. Ito na yung sabi nyo nga mga pulo-pulong kaguluhan, magki-create ng kumbaga conflict sa mga maraming area, no, para palabasin na yun na, bumabagsak na ang pamahalaan, yung mga ganun, Prof. Asahan nyo pa yung mga maraming mga pasabog na ilalabas ng mga iba nating mga politiko, lalong-lalo na ngayon na in question yung liderato dyan sa Senado. Marami pang palalabasin yan. Nagpalabas na nga ng Chacha, nagpalabas pa ng Maleta Boys. No? Ang aim nito ay para guluhin ang publiko, para paigtingin ang damdamin ng ating mga mamamayan. Maliban pa dyan, idagdag mo na dyan yung pag-oorganisa. Makikita nyo yan na may mga movement na sa mga communities, especially dito sa mga informal communities, at gagapangin yung ating mga kapulisan at kasundaluhan, lalong-lalo na yung mga hanay ng retired. So makikita nyo yan. Ito kasi yung ginawa nila last year, at malamang naulitin lang nila nito. Pero ngayon, mas organisado na sila at mas well-resourced itong mga ito. Basta ang dulo-dulo niyan, kailangan magbantay tayo sa Senate Flix pa rin talaga, Dr. Ona. At kailangan din bantayan, wag natin kalimutan yung West Philippine Sea habang binabantayan din natin yung rehabilitasyon dyan sa Mindanao. Maraming salamat po, Doc Ona. Thank you, Doc Ona. Maraming salamat, Sandro and Maan. At bantayan natin yung mga fake news. Isa pa yan. Kasi, di ba, doon tayo nakababad ngayon. So akalain mo yung mga balitang yan nangyayari talaga sa isang lugar. 'Di ba? Pero bago tayo magpaalam, pagbigyan muna tayo ng daan. Pagbigyan muna natin ito.